naging kontrobersyal, mainitan ang deliberasyon ng House Committee on Appropriations sa pambansang budget. How did you find yung actuation ni VP Sara Duterte? Well, yung kanya naging actuation niya doon sa nakaraang hearing ng budget ng OBP, isa nang called for. Being the second highest official of the land, we expected more respectable behavior. That is, siyempre alam naman natin na ang nirerespeto naman natin dyan yung opisina hindi naman yung tao. Kami rin, kaya naman dapat respetuhin din niya yung institusyon ng Kongreso. Huwag na niya kaming respetuhin, okay lang yon, pero sa labas na lang tayo huwag magrespetuhan. Pero pagdating sa Kongreso, pagdating sa Office of the Vice President, we expected that the utmost respect must be always be observed. At yun nga, unfortunately, hindi namin nakita on their part. As much as we wanted to be as calm as possible, alam mo yung pagiging calm, mayroon niyang saturation point. At siyempre, lahat, kung gano'n na nararamdaman mo na binabastos na yung committee, siyempre, ipagtatanggol natin yung Kongreso, pagtatanggol natin yung ating Committee on Appropriation. Kasi nga, once na binastos mo yan at tapos hindi mo inaksyonan, what will prevent others to do the same? Yun ang sinasabi natin. Kaya I hope that next time around, pagdating ni BP sa susunod na hearing, sana she will observe the proper decorum. So, sa tingin nyo parang, is she taking personally yung mga katanungan ng mga kongresista, kagaya ninyo, Congressman Dan? Well, okay naman yung mga tanong kasi nga ang gusto na sana natin malaman yung tungkol sa sa paggamit niya ng pondo ng pera ng bayan lalo na doon sa confidential fund kasi alam mo na confidential fund hindi masyado yan nabubusisi Unfortunately, lumabas na yung kanyang confidential 125 million na ubos lamang sa loob lamang ng 19 days or I think 11 days. And that is very worrisome. Kasi kung hindi mo naman siya i-check, magkakaroon niya ng, again, bad precedent na naman yan. Everybody will follow. Bakit ang Office of the Vice President nagamit nila ng 19 days lamang yung 125 million? Di, ganun din ang gagawin namin. Gagawin din namin kung ano yung ginawa niya. Kung ginamit yung intelligence fund sa mga pagkain, sa mga gamot, hindi siya specific para sa intel work. So, why do you have to procure food and medicine on an intel fund? Yun ang mga question dyan. Remote question lang, hindi naman parang magkakaroon ng zero budget ang OBP. Di naman, wag naman. At ako, kokontra naman ako doon. I mean, siguro, siyempre, paano naman yung mga personal services? Yung mga sweldo ng mga tao, wala naman silang kinalaman dyan. Hindi mo pwede zero budget yan. May mga umaasa mga empleyado dyan. So, pag nag-zero budget ka, pati yun, tanggal yun. Kawawa naman yung mga tao. Hindi pwede yun.